Mga ka-wonder, ano ang tingin mo sa lugar ng Tondo? Matao, magulo, pero masaya naman dahil magkakakilala kayo eh. Napakadelikadong lugar. Nakakatakot, parang lugar ng mga siga. Dikit-dikit yung mga bahay. Una-una maraming siga, magulo, doon ang tagwa ng mga siga. Ang larawang ito ng Tondo ang siyang nagsilbing inspirasyon para sa visual artist na si Cyron na dito mismo lumaki. Kaya bilang pintor, ito ang madalas na tema ng kanyang mga obra. Ang realidad na pang-araw-araw na pamumuhay sa lugar ng Tondo. At nito lang Hulyo, bumida si Cyron sa kanyang kauna-unahang solo exhibit, ang Gray Horizon. Nakakuha ko ng inspiration dun sa environment namin sa Tondo. Kasi nung una, nahihirapan akong gumawa ng style ko sa pagpipaint eh. Hindi ko alam kung ano ba dapat yung i-paint ko, ganun. So yun, nag-come up sa akin na ano kaya kung itong Tondo mismo kung bakit yung environment ko yung ipinta ko, kung ano yung nakikita ko sa environment, at least mas marami makaka-relate, tsaka mas natural siya. Hindi siya yung mga parang dreamlike na painting na yun. Diba parang agad, direct to the point. Mas malapit siya sa katotohanan, ganun. Kung tutusin, inspirasyon naman talaga ang Tondo noon pa man. Dahil na rin sa katapangang ipinamalas ng mga bayaning nagmula sa lugar na ito. Kaya nga kadalasan, sinasabing matatapang at walang inuurungan ang mga taga-Tondo. Tulad na lang ni Andres Bonifacio na siyang pinansagang ama ng Katipunan. Gayon din si Emilio Jacinto na siyang kinikilala bilang utak ng Katipunan. Si Macario Sakay naman naging parte rin ng Katipunan. At sa pagdating ng mga Amerikano, nagpatuloy pa rin ang pagtatanggol niya sa bayan. May mga na-encounter akong kwento na si Asyong Salonga doon nag-start yung kanyang imahe, no? O doon siya nakilala ng tao sapagkat dito na siya nagsimulang mag-assert ng kanyang sarili laban sa mga Hapon. So, simula dito hanggang doon sa panahon nila Lakandula, yung imahe ng Tondo na tapang, nakabalot ito o umiikot ito doon sa tapang na maganda ang kahulugan, tagapagtanggol ng bayan, at tagapuna ng mga mali sa lipunan. Bagaman nag-iba na nga ang mukha ng Tondo, may mga pantayog pa rin naman dito na siyang nagpapaalala kay Juan sa katapangan na minsang ipinakita ng mga anak ng Tondo. Dito sa Plaza Morga, matatagpuan ang monumentong itinayo para kay Macario Sakay na itinayo lang makalipas ang 101 taon mula ng kanyang pagkamatay. Kalapit lang ng Plaza Morga, matatagpuan naman ang Plaza Moriones na ipinangalan sa Gobernador General ng Pilipinas noong 1877 hanggang 1880 na si Domingo Moriones y Moralia, kung saan matatagpuan ang monumento ni Domingo Tuazon na siyang unang pangulo ng La Liga Filipina ng ika-1 ng Mayo noong 1903. Sa lugar na ito nagmarcha ang libo-libong miyembro ng Union Obrera Demokratika Pilipina o Democratic Workers of the Philippines. Sila ang kauna-unahang unyon na lumaban para sa karapatan ng mga manggagawa at kinonsidera bilang kauna-unahang pagdaraos ng Labor Day. Sa dulong bahagi ng Plaza Moriones, matatagpuan ang monumentong gawa ni Eduardo Castrillo noong 1978 na kung tawagi Sigaw ng Tondo. Binuo ito bilang pag-alala sa mga biktima ng mga Hapon noong Battle of Manila noong taong 1945. Sa Solis Street naman, dito pa rin sa Tondo, dati namang nakatayo ang pinakaunang simbahang Aglipayano sa Pilipinas. Sa pangunguna ng aktivistang pari na si Gregorio Aglipay, itinatag ang Iglesia Filipina Independiente na binuo ng mga paring Pilipino na ayaw magpasailalim sa simbahang Romano-Katoliko. Ilan lamang ito sa mga patunay na hindi nagtapos sa panahon ni Lakandula ang mga kinaharap ng Tondo at ng mga Tondoenyo sa ating kasaysayan.